Magandang gabi po sa bawat isa nakatunghay dito po sa ating gawain. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon kung saan man po kayo parte ng mundo na nakikinig sa ating po. At salamat sa inyo po pakikiisa at sa paghihintay, sa pagtunghay po ng ating pong gawain na Church of the Living Faith, Prayer and Fasting for the Nation. Tayo po ay salamat sa Diyos, nasa 30th season na po ng ating pong gawain na ito. Napakahaba na pong panahon. Salamat po sa uh, pakikiisa ninyo sa gawain at salamat sa Lord at sa haba po ng ating panahon tayo po ay nandito pa rin patuloy sa gawain na ito. At sa gabi pong ito ating pong tatalakayin ang ikalawang sulat po ng Apostol Pablo kay Timoteo sa chapter 4 verse 18 po, and it goes like this. Ating pong basahin. 2 Timothy 4:18. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. At tayo mo lang pong manalangin. Aming Diyos, Ama nasa langit, purihin ang iyong pong pangalan, sambahin po ang iyong pong dakilang gawa sa aming Panginoon. At Lord, papasalamat kami sa gabing ito ng aming pong gawain. Ako po inyo pong muli po nakasama sa gawain na ito upang ipahayag po ang inyong kabutihan at ang pananampalataya po na ni Apostol Pablo. Salamat po. At ikaw ang maluwalhati, Panginoon, sa gabing ito ng aming pong pagtatalakay, Panginoon. Samahan mo po ako ng iyong Santong Espiritu, Panginoon. Gabayan ang aking salita. Ikaw ang mapapurihan, ikaw po ang malantad, Panginoon. At samahan mo po ako, O Diyos, ng may kagalakan at excitement, Panginoon, na ikaw ang aking maitaas, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po. Nung pong mabasa ko po ang verse na ito at yung unti-unti ko pong nadi-discover kung ano po ang naging buhay po ni Apostol Pablo po dito po sa ikalawang sulat niya kay Timoteo. Nakakabagbag po ng damdamin. Yung bang napaka sipag, very faithful po ang mga naging resulta po ng mga gawain niya. Hindi ko po may-express kung ano po ang naramdaman ko nung binabasa ko po at nadi-discover kung ano po yung mga pinagdaanan na Apostol Pablo. Nandun po sa unahan po or sa beginning po ng chapter 4 ang mga nangyari po sa kanya na yung mga dati niyang kasama sa gawain ay iniwan po siya sa harap po ng hukuman. Wala siyang naging kasama at sa yung marami niyang gawain ay talaga pong pinagsumikapan niyang pagtagumpayan at kahit na ano po ang mga nangyari po ay he kept running his race at talaga pong ipinagbilin niya kay Timoteo na magpatuloy sa gawain at yan, magpatuloy po siya sa gawain niya. Huwag siyang bibitiw sa kanya pong pananampalataya. Yung pananampalataya niya ay patuloy niyang pag-alabin. Yan po.
Dito po si Paul ay full of faith and hope at in-encourage nga po si Timoteo. At sa mga bandang ito ng kanya pong sulat ay ang kamatayan ay naaamoy na po niya. Marami po siyang ipinagbilin na mga gamit po niya kay Timothy na magmadali na pumunta na sa kung nasaan man siya. Siya po ay nakakulong dito. Mga gamit niya, pinapadala na niya at siguro po ay ipagbibili niya kung para kanino mga gamit niya na yun habang may panahon pa po siya. Kaya po pinagmamadali niya at yan, tama na po yun. Ngayon, naamoy na po niya ang kanyang kamatayan na marami na po siyang mga pinagdaanan at napasalamat siya sa Lord na siya po ay inililigtas pa rin sa mga yung mga pinagdaanan po niya. Ayan. At sa halip na maramdaman or sa halip na mawala ng pag-asa, si Paul nagagalak pa rin siya sa kanyang kaligtasan at nagpupuri siya sa Diyos. Ano po? Yung bang sa yung may sinulat po si Paul na sa Philippians 1:21 na ang sabi niya, to live is Christ and to die is gain. Kung tayo po bilang tao, nararamdaman na natin yung kamatayan natin, wala po siyang pinagsisihan. Si Paul po, kung siya po ay mamamatay na, ito po'y pakinabang at ang mabuhay ay kay Kristo. Nandun na po siya sa punto na yon na siya ay andyan na ang kamatayan na kinikinita niya na. Wala po siyang pinagsisihan sa mga ginawa niya, sa mga nangyari sa kanya, sa ginawa ng Lord sa kanya. Meron pa akong nabasa at sabi po ganito na nakakatuwa po na ganito po ang sinabi. Talaga nakakabagbag po ng ito po ang sabi. This is Paul's last and most moving letter. After a lifetime of service and suffering for Christ, he is in prison again, and death is imminent. Nandiyan na po, nakaabang na po ang kamatayan. He is alone except for Luke, and longs to see Timothy again. Yet there is no hint of self-pity. There are no regrets. His last word is one of encouragement to all who follow after. He can face death without fear and without doubt. The race is over. Ahead is his reward. Napaka faithful po ni Hope, ni Paul. Napaka-faithful po ni Paul. Nakita po niya ang kanyang pananampalataya. Ang pinanampalatayanan niya, nagpatuloy siya. At sa mga pagsubok siya po ay iniligtas. At sa mga pagsubok na yon, kung hindi man po pa natatapos sa kanya, nakikita pa rin po niya siya po ay ililigtas pa rin ng Lord at dadalhin po sa kanya sa kaluwalhatian ng Diyos.
hindi po siya nawawalan ng pag-asa. Ano, yun nga po, is full of hope. There is no doubt sa kanya pong pananampalataya. At yan po ang ah, ibinabahagi niya po kay Timothy na um, huwag po siyang magsawa, huwag huminto, ipagpatuloy, pag-alabin ang kanyang pananampalataya at ang pagbabahagi po ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo ay kanya rin pong ipagpapatuloy. Yan po ang ibinahagi po niya kay Timoteo. At ganoon din po sa atin po, hindi rin po ito natigil hanggang sa atin po nakarating po itong bahagi na ito ng Biblia, ng salita po ni Paul kay Timothy na maging sa atin hindi po tayo dapat magtigil sa pagbabahagi po ng ebanghelyo at ang ating pong pananampalataya ay pag-alabin pa po natin. Huwag po nating hayaang mamatay ang apoy nito. Paypayan pa po natin, ano po. Katulad, kaya nga po ang sabi po ni Paul ay he have kept the race. Tayo po ay ang ating po pananampalataya ay takbuhin pa rin po natin katulad ng sa isa pong faith, sa isa pong race. Takbuhin po natin hanggang hindi po tayo natatapos sa finish line. Dahil po ang gantimpala ng Lord ay naghihintay po sa atin. At yun lang po ang um, nais kong ibahagi po sa inyo. At yun po ang yun lang po. At kung sa inyo po ay kulang, I encourage po na basahin nyo rin po itong aklat po ng ikalawang Timoteo. Siya po ay nagpapaalam na dito. Talaga pong kung sa salita pong kanto, solid po ang mga salita po dito ni Apostol Pablo kay Timoteo. Talaga pong nagbigay po ng encouragement ng yung kanya pong ginawa na paano po niya binaka ang kanya pong takbuhin sa pananampalataya. Naging matapang, iniwan siya pero hindi po siya nawalan ng pag-asa, hindi po niya pinagsisihan, hindi po self-pity ang naramdaman niya, kundi nga po, di ba may sinabi pa doon na hindi niya nag-aasa Lord na parusahan yung mga gumawa ng ganon sa kanya. Pero Lord na ang bahala sa kanila. Ganon din po sa atin, ano po, maging matapang po tayo kahit na po yung panganib, yung mga pagdurusa ay lagi pong nandyan sa atin pong buhay, kung lalo na po sa pagpapahayag ng salita niya, ay huwag po tayong mawalan ng pag-asa, huwag tayong maawa sa sarili natin na tayo ba ay dinudusta ng iba sa mga sinasabi natin. Ang Diyos po ang magbibigay ng reward sa atin. At siya po ang magliligtas sa atin sa mga kapahamakan na ibinabato sa atin ng kaaway at ng mga tao sa paligid natin. Basta po tayo ay maging tapat sa Panginoon at sa Kanya pong salita at ipagpatuloy lang po natin ang ating pananampalataya. At yan lang po. At I encourage you nga po na magbasa po ng sa salita po ng Diyos. At ito pong sa Timoteo na to. May you discover what I have discovered sa aklat niya na ito. At sa pangwakas po tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po Panginoon na
meron pong sipi ng ganito sa inyo pong salita na ipinakita ang laban ng pananampalataya, Panginoon. Thank you, Lord, na inimpart, Lord God, ni Pablo kay Timoteo ang kanyang pakikibaka, Panginoon, ang kanya pong pananampalataya na maging tapat, magpatuloy, walang sawa, Panginoon, sa kanya pong naging gawain at sa mga magiging po niyang takbuhin sa pananampalataya. Lord God, thank you, Lord God, na it has brought encouragement sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At hindi kami magsawa, hindi kami magbago sa amin pong pananampalataya. Thank you, Lord God. At dalangin namin, O Diyos, na ikaw ang gabay sa amin, ang magtulak sa amin na kami po ay maging mas matalino pa, mas masipag pa, mas compassionate pa sa mga taong nasa paligid sa amin, lalo na po sa mga hindi pa nakakilala ng inyong salita, nakaalam ng inyo pong kaligtasan, Panginoon. Salamat po at sa mga kapatiran namin. Kami din po ay maging encouragement na sila man din po ay magpatuloy sa pananampalataya. Thank you, Lord God, na ikaw ang aming Diyos na nakilala. Ikaw ang nagbibigay daan pa paano pa po kami mamuhay ng karapat dapat sa inyo, Panginoon. Salamat po na you are giving us example to follow, Lord God, na kami ay maging mas matatag pa sa amin pong pananampalatayang ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At sa mga dinadalangin namin na ikaw ang magpala ng mga nakikinig, Panginoon, sa amin pong mga gawain na ito at sa mga sandaling ito, Panginoon. Ikaw po ang salita mo ang naitanim po namin sa mga puso po na naghihintay ng inyo pong mga salita, Panginoon. Ikaw po ang encourage sa kanila pong mga narinig, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang mabungkal, Panginoon, sa kanila pong mga puso, Panginoon. At dinadalangin ko, O Diyos, na ang mga sitwasyon ng mga kapatiran ko, mga sitwasyon ng mga nakikinig na ito, hindi man po namin ito alam, O Diyos. Ikaw po ang sumagot nito, ikaw po ang magsagot nito, Panginoon. At ikaw, O Diyos, ang mag-meet, Panginoon, ng kanila pong mga pangangailangan, ng mga tanong nila, Panginoon. Ikaw po ang sumagot nito, Panginoon, sa kanila, O Diyos. Salamat po at dalangin namin ang faith nila, Panginoon, ng mga nakikinig na ito ay ikaw po ang magpayabong, O Diyos, at huwag pong matakot sa mga persecution, Lord God, ng mga mananampalataya din at ng mga hindi po nakakakilala sa inyo. Lord, pagtibayin mo po ang mga pananampalataya ng mga nakikinig na ito. At ikaw ang mabless, Panginoon. Ikaw ang makilala nila ng lubusan, Panginoon. In Jesus' name, I ask of this. At pinagpapasalamat namin sa inyo, Panginoon, yung freedom, Lord God, ng aming pong pag-aaral, pagpapahayag ng inyong pong salita. Salamat po na sa lugarin namin ito kami po ay free na mag-aral nito, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, dinataas namin ang mga nakikinig ng inyong salita na dumaranas ng persecution, Lord God. Ikaw po, O Diyos, ang kumalinga sa kanila. Ikaw po ikaw ang maging tanggulan nila, Panginoon, at
Huwag mo po silang hayaan, Lord God, na maging mababa ang mga pananampalataya, O Diyos. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, na ikaw po ang mag-abot sa kanila at makita nila ang inyong kapangyarihan, makita nila ang iyong lakas. Ikaw ang tanggulan nila, Panginoon, ang muog ng mga pananampalataya po namin. At ikaw, O Diyos, ang aming kanlungan, O Diyos. Salamat po at dinadalangin namin din po sa inyo, Panginoon, na ah, ang mga gawain ng aming churches, Lord God, ay ikaw ang maitaas lamang, Panginoon, at maging ang mga pag-aaral na ito ay magpatibay pa po sa mga pananampalataya namin, O Diyos. I-bless mo po ang bawat gawain na ito, Panginoon, at dalangin namin sa iyo, Panginoon, na hayaan mong magpatuloy sa pananampalataya ang mga nakikinig, Panginoon, mga kapatiran, Panginoon, at mga inaabot ng program na ito, Panginoon. Ikaw po ang maitaas sa buhay nila, Panginoon. In Jesus' name, ay nagpapasalamat po kami muli, Panginoon, sa lahat ng inyo pong biyaya sa bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord God, for answering our prayers, Lord God. Salamat po, Panginoon. At ikaw po ang malulahati sa aming buhay, sa aming buhay Kristiyano. Ikaw po ang maitaas, ikaw po ang makita sa amin sa aming pong buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, we give you thanks and we lift you up, O Lord God. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po. At hanggang sa muli po, yan. Thank you, Lord. At God bless po sa bawat isa.